Masyadong mabigat din at talaga. Sa palagay ko, ito na ang tamang oras upang ibunyag ang lahat ng aking nararamdamang sakit at pagdurusa na dulot ng marami sa mga taong ito na naging traidor at kalaban na sumira sa aking buhay at pagkatao. Magandang araw mga kasama. Una po sa lahat, gusto kong batiin at i-welcome ang ating mga bagong miyembro, mga taong yumakap sa ating tahanan. Congratulations and welcome sa tahanan ni Taong Gala. Sa araw na ito mga kaibigan, gusto ko lamang po ipabatid sa inyo na ang vlog na ito ay hindi para sa mga basher. Kung hindi ka naniniwala sa advokasya at paninindigan ni Idol Francis Leo Marcos, laktawan mo ang vlog na ito sapagkat ito ay hindi para sa iyo. Subalit, kung ikaw ay nagmamahal kay Idol Francis Leo Marcos, pakinggan mong mabuti ang bawat sasabihin at tapusin mo ang bidyong ito sapagkat may mahalaga siyang mensahe para sa atin. Tandaan, ang mensaheng ito para sa iyo na nagmamahal kay Idol Francis Leo Marcos. Narito at pakinggan natin ang kabuuan ng kanyang mensaheng nais na iparating sa atin. Masyadong mabigat din at talaga. Sa palagay ko, ito na ang tamang oras upang ibunyag ang lahat ng aking nararamdamang sakit at pagdurusa na dulot ng marami sa mga taong ito na naging traidor at kalaban na sumira sa aking buhay at pagkatao. Lahat ng kabutihang loob at mga pabor na inibigay ko sa kanila ay walang kabuluhan. Ngayon sila ay naging kaaway ko na at hindi na kaibigan. Sila ang nakatagong mga kontrabida na umarkila ng maraming impostor upang gumawa ng masamang bagay at mapanganib sila. Gumawa sila ng mga bagay na gawa-gawa lang upang iparating sa ating mga manonood ang kanilang kasinungalingan at panloloko. Kailangan kong ilabas sila at isa publiko para sabihin ko ang totoo kung sino sila sa tamang oras upang malaman ng publiko na hindi ko na ito maililihim at hindi ko na ito hahayaang mangyari pa. Mangyaring maunawaan nyo ako sa aking mga motibo kung bakit itinatago ko ang lahat ng ito sa aking sarili. Ngunit sa palagay ko, hindi ito ang tanging paraan upang maialis ang pakiramdam na nagdala sa akin sa gitna ng kawalan, sa kawalan ng katiyakan. Ang mga hula ng hinaharap ay hindi natin nalalaman kung ano ang alam ko ngayon. Mas mahalaga ito kaysa bukas. Ang paghihintay ay hindi gagawa ng anumang mga pagbabago sa bagay na ito. Naghintay na ako ng mahabang panahon.
at wala sa kanila ang nagbalik ng mga kalakal, sa halip silang lahat ay mga sipsip. Kailangan ko munang gawin kung ano ang mabuti. Mangyaring magtiwala kayo sa aking intuition, mga kaibigan. Alam kong pagod na kayong makita akong nasa loob ng bilangguan. Nararamdaman ko ang lahat ng mga salitang lumalabas mula sa inyong puso. Naririnig ko kayong lahat, kayong mga tapat sa akin, kahit na ako'y malayo. Ngunit ang pakiramdam ng pag-iisa ay nakakaapekto sa akin ng walang pagbabago sa bawat pulgada sa aking katawan at espiritu. Paano ako makakatulong sa inyo? Paano ko maiibsan ang puot at galit na nararamdaman nyo sa mga taong naglulubog sa akin? Lalaban tayo. Mayroon pa rin akong lakas ng loob upang lumaban. Nandiyan ang ating mga abogado na patuloy na lumalaban at handang itaya ang kanilang kalakasan at lisensya para sa aking kalayaan. Hindi tayo susuko. Ito na ang tamang panahon. Simulan na ng laban. Susuportahan ko kayong lahat hanggang sa aking makakaya. Hanggat ang dugo ko ay dumadaloy. Hanggat ako ay may hininga. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at mabuhay kayo.